Ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCSO. Lahat ng gustong sirain ni Lisa Marcos, kayo ang ops. This is the greatest con man. Stinking Pinoy ni Joseph Nieto. Sabi ng mga tao, bakit si RJ? Kasi alam ko po kung sino ang mga nagpa-planning behind this. Ang inner circle ni Lisa Marcos, ang specific na kasama dyan ay si Mel Robles at si RJ Nieto. Yan ang nag-ooperate. Alam niya ng mga businesses, alam niya ng media, na pag si Mel Robles na ang lumapit sa kanila, ibig sabihin, there is something. Maghubaran na tayo ng maskara eh. Tapusin na natin to. Dahil, Diyos mio, ano pa ba? Ang dami-dami nyo ng pera. Ano pa bang kailangan ninyo? Yan ang nagpa-planning. Yan ang gumagawa ng Black Ops. Yan ang Black Ops team ni Lisa Marcos, si Mel Robles at si RJ Nieto. Okay, maniwalang nag-aaral lang yan. Most of his time is being used in order to conspire and to do bad things to other. And I know that RJ Nieto, dahil yung isa lumapit sa akin at sinumbong. Kasi yung plano nito, sinabi ni Marlica, plano na nila na yung mga nakapaligid kay Duterte ay unti-unting pababagsakin. Di ba? Yun naman ang nangyari. Sinasabi niyo fake news. Paano naging fake news si Maharlika? Nakita niyo na nangyari lahat ng sinabi niya. Ang Black Ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCSO. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging MECO ka na lang. Sabi ko, bakit MECO? Kasi daw ang MECO ay hindi na-audit. Audit. Yeah, I remember that. Hayop talaga, no? Sabi ko, bakit ako magpapa-appoint sa MECO dahil hindi na-audit? So parang, yun na talaga ang goal nila, magnakaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. So ganun na yung conditioning. Sabi ko, wait lang, parang, bakit gusto niya ako magpa-appoint sa MECO para mamkam? Kasi nga daw hindi na-audit, so pwede ka dyan. Tapos sabi pa niya sa akin, USEC, pero wala namang, sabi niya, wala kasing budget, pero nandyan naman si Mel sa PCSO. Ibig sabihin, si Mel yung kay Mel manggagaling yung pera. Yan ang Black Ops nila, si Mel Robles and si RJ Nieto. That is the truth of it. No? At ay ako alam because I was there in the compound. No? Ano ba namang compound yun? Kaano-ano ka ba ni Lisa Marcos at meron ka? And in relation dun sa expose ko kanina bago tayo mag-vlog na mismo yung taong naka-witness na narinig niya si Lisa na sinabihan si Mel na, ikaw na bahala sa PCSO sa kukubrahin natin. Ay, may sinabing ganyan kay... Yeah, yung may sinabi. Yung puting ahas mo. Yeah. Pero ako, alam ko na yan, bago pa mag-election, April yun, kailan may mahal na araw ng 2022, April, di ba? April, alam ko na ng PCSO si Mel Robles. Alam ko, si RJ, ang appointment niya is presidential assistant on political affairs. Dinemand niya yun. Hindi yan in-offer sa kanya, dinemand yan ni RJ Nieto. So now, kaya nga they're already deep in the shit, no? These two people. Yeah. Kaya hindi ito babaliktad. Pero mas mabuti nang alam ninyo kung sino ang nasa Black Ops ni Lisa. It's Mel Robles and RJ Nieto. Wala nang iba. So, ang ano talaga dito sa mga to is, hindi naman ako naniniwala na may gobyernong 100% malinis. True. Pero naniniwala ako may gobyernong garapal, hestas, hudas. Ito yun. Gobyernong ito. So, alam lang ang mga nalalaman namin ni Maharlika na yung iba hindi pa pwedeng ilabas kasi nga mga madadamay. Masusuka kayo sa kaputahan ng gobyernong ito. Alam ni Maharlika itong kwentong to 2022 pa lang. Kaya nga itong si Maharlika, alam Maharlika, nakakarating sa akin yung sinasabi mo kay Nay Pemos na, si Sas nandiyan pa sa Pilipinas, baka tamnan niya ng kaso, baka tamnan ng droga, baka tamnan. Nag-aalala talaga ako sa inyo. Nag-aalala ako, alam mo yan, di ba? Gusto lang namin maging extremely wealthy, katulad mo, RJ Nieto, ginaya ka namin. Ikaw na rin nagsabi, RJ Nieto, noong December 2019, nung pinilit mo akong bumalik mag-vlog, kasi nag-deactivate ako noon dahil ngayon yung nilulusob ako ng mga followers ko.
Ayun yung sa may toilet issue ng trans. Petty. Yeah. And then sinabi niya sa akin, bumalik ka dahil kailangan ka sa social media. And I thought you are that kind of person. RJ Nieto. Ray Joseph Pengson Nieto. I thought that you're that kind of person. Ikaw yung pumalik tapos nag-post ka pa. Basahin niyo yung post niya nun. Ang title ng post niya, Salamat Marinsas. At sinabi mo pa, RJ, ganito ha, kung we only played our cards well, we, both of us, could have been multimillionaires. I think malinaw naman kung sino ang multimillionaire. Yeah. Kung sino ang, I'm not gonna say na I'm really poor, no, but I'm not rich. I'm someone who lived, a day-to-day existence. No? Okay ako, hindi ako yung nagugutom sa isang araw. No? Pero I'm not a multimillionaire. I'm not even a thousandaire or whatever. Yeah. Siya na nagsabi, di ba? Na if we only played our cards well sa social media, we could have been multimillionaires. So, sino yung Okay. So, yan. Naririnig nyo na kung anong pagkatao ni Arjen Nieto, Thinking Pinoy. Talagang balahurang bakla. Ha? Black Ops daw ni Lisa yan. Si Thinking Pinoy at si Mel Robles. Ha? Meaning, sila yung ng mga kung saan ang mananakaw. Yang Mel Robles na yan, grabe. Naririnig nyo na kay Sas. Binulgar na ni Sas. Alam nyo ba na yung Facebook ni Sas ay deleted na? Bigla-bigla na lang dinidelete at hindi na siya makabalik talaga, pati messenger niya. Yan daw ay kagagawa ni Lisa, utos daw ni Lisa Marcos, according to Maharlika. Lahat daw ng mga yan ay kagagawa ni Lisa Marcos. Ganyan, kawalang hiya ang gobyernong garapalan na itong mga kurap, mga magnanakaw. Andito na lahat sa gobyernong Marcos. Kawawa ang mga Pilipino, kawawa ang mga mahihirap. Kayo dyan gumagapang sa hirap pero sila mga politiko. Mayayaman, yumayaman ng yumayaman. Imagine 2 taon pa lang si Kuting. Pero tingnan mo, ang garapalan na korupsyon harap-harapan. According dyan sa mga binubulgar ni Maharlika na galing sa mga informer niya. Hindi pa ba kayo maniniwala? Hindi pa ba nagigising yung mga kaluluwa ninyo dyan, mga natanso? Ang lahat ng mga pinagsasabi ni Maharlika naging totoo. Meaning yung informer ni Maharlika ay talagang mga pinsan ng sinong mga politiko dyan, nagiging puting ahas na ni Maharlika kasi sukang-suka na sa mga ginagawa ng gobyernong ito. Nakakagalit.